Ang magandang balita ayon kay Mateo. Isa ito sa pinakauna at opisyal na salaysay tungkol kay Jesus na taga Nazaret, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi kilala kung sino ang sumulat ng libro, pero iniuugnay ito ng pinakaunang tradisyon kay Mateo na maniningil ng buwis. Isa sa 12 apostol na hinirang ni Jesus at nababanggit mismo sa loob ng aklat. Sa loob ng 30 hanggang 40 taon, ikinuwento at itinuro ng mga apostol ang kanilang mga nasaksihan tungkol kay Jesus at ipinasa nila yon sa iba kasama ang kanyang mga aral na sinapuso nila. Kinolekta at inayos ni Mateo ang lahat ng ito para bumuo ng isang nakakamanghang kwento at dinisenyo ang aklat para bigyang diin ang ilang tema tungkol kay Jesus. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang unang kalahati ng libro. Partikular na gustong ipakita ni Mateo kung paanong si Jesus ang pagpapatuloy at katuparan ng buong kwento sa Biblia tungkol sa Diyos at Israel. Si Jesus ang Mesiyas na mula sa angkan ni David. Siya ang bago at may kapangyarihan na guro gaya ni Moses. At hindi lang yan, si Jesus ang Diyos na kasama natin, o sa Hebreo, Emmanuel. Inayos ni Mateo ang aklat na ito na may panimula at pagtatapos. At nagsisilbing balangkas ang mga ito ng 5 bahagi ng aklat dito mismo sa gitna. At ang bawat isa ay nagtatapos sa isang mahabang seksyon na naglalaman ng mga turo ni Jesus. Sinadya talaga ang pagkakaayos nito at talagang kamangha-mangha. Tingnan niyo kung paano ito gumagana. Inilalatag sa kabanatang 1 hanggang 3 ang bahagi kung saan iniuugnay ang kwento ni Jesus sa daloy ng mga kwento mula sa Lumang Tipan. Nagumpisa si Mateo sa isang listahan tungkol sa mga ninuno ni Jesus. Binigyan din dito ang koneksyon niya sa angkan ng Mesiyas na anak ni David. At anak din siya ni Abraham. Ang ibig sabihin nito ay dadalhin niya ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng bansa. Pagkatapos nito, makikita natin ang sikat na kwento tungkol sa kapanganakan ni Jesus at kung paano natupad ang mga pinangako ng mga propeta sa Lumang Tipan. Magsisilapit ang mga bansa at paparangalan nila ang Mesiyas. Ipapanganak ang Mesiyas sa Bethlehem. Pero hindi lang yan. Ang paglilihi kay Jesus sa tulong ng banal na espiritu at ang kanyang pangalan na Emmanuel. Lahat ng ito ay nagtutulungan para ipakita na hindi ordinaryong tao lang si Jesus. Siya ay Diyos na kasama natin. Naging tao ang Diyos. Kaya makikita mo ang dalawa sa pangunahing tema ni Mateo dito mismo sa panimula. Galing siya sa angkan ni David, siya ang Emmanuel. Pero gusto ring ipakita ni Mateo si Jesus bilang bagong Moses. Gaya ni Moses, si Jesus ay lumabas mula sa Ehipto. Dumaan siya sa tubig ng bautismo at pumunta sa ilang na lugar sa loob ng 40 araw. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok para ipahayag ang kanyang bagong katuruan. Sa lahat ng ito, ipinapahayag ni Mateo na si Jesus ang ipinangako na mas dakila kay Moses. Siya ang magliligtas sa Israel mula sa pagkaalipin, magbibigay sa kanila ng bago at banal na katuruan, magpapalaya sa kanila sa kanilang mga kasalanan, at tutuparin niya ang isang bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ipinapaliwanag din ng pagkakaparehong ito sa pagitan ni Moses at Jesus kung bakit binuo ni Mateo ang sentro ng libro ayon sa ayos na gusto niya. Binibigyang diin ng 5 pangunahing bahagi na ito si Jesus bilang isang guro, at gumawa si Mateo ng isang pagkakapareho. Si Jesus bilang isang guro ay nakaayon sa 5 aklat ni Moses. Si Jesus ang bago at may kapangyarihang ituro ang kasunduan at ituloy ang daloy ng kwento ng Torah. Sa unang bahagi, kabanatang 4 hanggang 7, lumabas si Jesus sa eksena na inihahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ito talaga ang susi dito. Ang kahulugan ng kaharian ay tungkol sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa buong mundo, at nangyari ito dahil sa Haring si Jesus. Dumating si Jesus para harapin ang kasamaan, lalo na ang espiritual na kasamaan at ang lahat ng pagpapahirap ng mga demonyo, sakit at kamatayan. Nandito si Jesus para ibalik ang pamamahala ng Diyos at maghari sa buong mundo. Lumilikha siya ng isang bagong pamilya ng mga taong susunod sa kanya, tutupad sa kanyang mga katuruan at mamumuhay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya pagkatapos ni Jesus magpagaling ng mga tao at magsimula ng isang pagkilos, isang komunidad, dinala niya ang kanyang mga tagasunod sa isang bundok o sa tabi ng burol at ipinahayag niya ang unang malaking bahagi ng kanyang katuruan. Ayon sa tradisyon,
Kilala ito bilang ang Sermon sa Bundok. Pinaliwanag ni Jesus ang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya at ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Na ito ay isang naiibang kaharian na walang pinapaboran. Ang mahihirap, mabababa, mayayaman, relihiyoso, lahat ay iniimbitahan at tinatawag na mag-iba ng daan, magsisi, sumunod kay Jesus at sumali sa kanyang pamilya. Sinabi ni Jesus na hindi siya dumating para balewalain ang mga utos ng Torah o ng Lumang Tipan. Pero, naparito siya para tuparin ang lahat ng iyon sa kanyang buhay at sa kanyang mga katuruan. Dumating siya para baguhin ang puso ng kanyang bayan para tunay nilang mahalin ang Diyos at ang kanilang kapwa kahit pa yung tinuturing nilang kalaban. Noong natapos na ang kanyang nakakamanghang pagtuturo tungkol sa kaharian, ipapakita sa susunod na seksyon kung paano dinala ni Jesus ang kaharian sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Inayos dito ni Mateo ang siyam na kwento kung paano dinadala ni Jesus ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos sa buhay ng mga nasasaktan at ng mga taong nawalan ng pag-asa. May tatlong grupo ng tig-tatlong kwento. At ang lahat ng mga ito ay tungkol sa mga taong may sakit o kapansanan sa katawan o nasa panganib at pinagaling o iniligtas sila ni Jesus sa tulong ng kanyang awa at kapangyarihan. At sa pagitan mismo ng tatluhang ito, makikita natin ang dalawang magkaparehong kwento tungkol sa pagtawag ni Jesus sa mga tao para sumunod sa kanya. May mahalagang punto si Mateo dito. Mararanasan lang ng isang tao ang kapangyarihan ng kabutihan ni Jesus kung susunod sila sa kanya at magiging alagad niya. Pagkatapos ipakita ni Mateo ang kapangyarihan ng kaharian dahil kay Jesus, pinalawak ni Jesus ang kanyang impluensya. Nagpadala siya ng 12 alagad para ipagpatuloy ang mga ginagawa niya. Ihahatid tayo nito sa pangalawang malaking bahagi ng katuruan, ika-10 kabanata. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano ipahayag ang kaharian at kung ano ang aasahan kapag ginawa nila ito. Marami sa Israel ang tumanggap kay Jesus at sa iniaalok niyang kaharian. Pero ayaw ito ng mga pinuno ng Israel. Naninindigan silang malaki ang mawawala sa kanila kung magsisisi sila at magiging mga alagad ni Jesus. Kaya alam ni Jesus na tatanggi sila at papahirapan ang mga tagasunod niya. At yun nga ang nangyari. Sa susunod na seksyon, Kabanata 11 hanggang 13, kumuha si Mateo ng mga kwento tungkol sa naging tugon ng mga tao kay Jesus at sa kanyang mensahe. At halo-halo ito. May ilang kwento na maganda. Mahal ng mga tao si Jesus at inisip nilang siya ang Mesiyas. Ang iba ay nasa gitnang posisyon, tulad ni Juan Bautista o ganun din ang mga kamag-anak ni Jesus. Nililinaw nila na hindi si Jesus ang inaasahan nila. Tapos ang mga pinuno ng Israel. Talagang masama ang mga ito. Nandiyan ang mga Fariseo at mga iskolar ng Biblia. Pareho nilang tinatanggihan si Jesus. Iniisip nila na isa siyang manlolokong guro. Inililigaw niya ang mga tao. Binabastos niya ang Diyos sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili. Pero hindi nagulat si Jesus sa lahat ng magkakaibang mga reaksyon na ito. Ang totoo, ito ang binibigyan niya ng diin sa pangatlong bahagi ng mga katuruan. Kabanata 13. Inipon ni Mateo ang maraming talinhaga ni Jesus tungkol sa kaharian, tulad ng tungkol sa isang magsasaka na nagsaboy ng mga binhi sa 4 na klase ng lupa o tungkol sa isang maliit na binhi o isang perlas o taong nakahukay ng kayamanan. Ang mga talinhagang ito ay parang pagpapaliwanag sa mga kwentong kakabasa mo lang sa Kabanata 11 at 12. May ilang mga tao na masayang tinatanggap si Jesus. Ang iba ay tinatanggihan siya. Pero napakahalaga ng kaharian ng Diyos at hindi ito titigil sa paglawak sa kabila ng lahat ng mga hadlang na ito. Kaya, yan ang unang kalahati ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Ito ngayon ang ilang mga bagay na dapat makita habang binabasa ang mga kabanatang ito. Tandaan, ipinapakita ni Mateo si Jesus bilang pagpapatuloy at katuparan ng daloy ng kwento ng lumang tipan. Kaya, pansinin kung paano niya ginagamit ang mga talata sa banal na kasulatan o lumang tipan. Mapapansin mo na sinadyang ilagay ang mga ito sa mga eksaktong parte ng kwento na higit pang nagpapaliwanag kung sino talaga si Jesus. Huminto muna tayo. Maglaan ng oras para pag-aralan ang mga talatang ito at basahin ayon sa kanilang konteksto sa lumang tipan. At kadalasan ay makikita mo na talagang nakakamangha at nakakatuwa ang pagkakaugnay sa kanila. Panghuli,
Pansinin ang mga klase ng tao na tumatanggap kay Jesus at sumusunod sa kanya. At makikita mo na kadalasan ang mga ito ay hindi mahalaga, mabababa o hindi relihiyoso. Ito ang mga taong nagbago ng kanilang pagtitiwala o pananampalataya kay Jesus at sumusunod sa kanya. At ang mga relihiyoso at mayabang naman ang galit na galit sa kanya. Ano ang mangyayari sa banggaan na ito sa pagitan ni Jesus at ng mga pinuno ng Israel? Yan ang makikita sa ikalawang parte ng aklat ni Mateo.